Habang unti-unting nanghihina ang ating bida ay napapaisip ito kung yun na nga ba raw talaga ang kanilang katapusan. Na-detect ng War God system na malapit na raw mawala ang buhay ni Zofan. Tinanong nito ang ating bida kung gusto na ba raw nitong i-activate ang backup energy ng War God system. Hindi man alam ni Zofan kung para saan ito pero sumagot na lang siya ng oo. Agad na sinimula ng War God system ang paggamit sa backup energy matapos nitong matanggap ang kumpirmasyon mula sa ating bida. Napaisip si Zofan kung gumaling na ba raw ang mga tinamo niyang pinsala, nagtataka din siya kung bakit hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Naguluhan na naman ang ating bida noong mapadpad siya sa isang lugar. Napapaisip siya kung may backup energy ba raw talaga ang kanyang War God system o puro ilusyon na lang ang nakikita niyang ito. Naisip niya rin na marahil nga raw ay tuluyan na siyang namatay. Mas lalo pang naguluhan si Zofan noong mapagtanto niya na nasa katawan pala siya ngayon ng isang bata. Hanggang sa naalala na niya na parang naroon nga raw siya ngayon sa dati niyang kwarto noong isang maliit na bata pa lang siya. Maya-maya pa ay may nagbukas ng pinto kung nasaan ang ating bida. Nagulat si Zofan noong makita na muli nito ang kanyang ina. Sinabi ni Sheng Jing na nagising na raw pala ang maliit na si Zofan. Napakabait nga raw nito dahil hindi ito umiiyak. Napaisip ang ating bida kung ito nga ba raw talaga ang kanyang ina, baka nga raw naghahalusinasyon lang siya bago siya mamatay. Inilabas ni Sheng Jing ang regalo na ibibigay niya para sa ikaunang kaarawan ng kanyang anak. Sinabi nito sa maliit na si Zofan na hindi raw ordinaryo ang kwintas na ibibigay niya dito. Naalala ng ating bida ang kwintas na iniregalo sa kanya ng kanyang ina. Sa kwintas na ito niya nga raw noon nakuha ang kanyang War God system. Marahil nga raw simula umpisa pa lang ay alam na ng kanyang ina na espesyal ang kwintas na ito. Sinabi ni Sheng Jing na may sekreto nga raw siya na sasabihin sa maliit na si Zofan, maging ang ama nga raw nito ay hindi pa alam ang sekretong ito. Sinabi ni Sheng Jing na ang talento nga raw niya sa siyensya ay hindi niya talaga likas na kakayahan, nagmula nga lang daw ito sa kapangyarihan ng system na ibinigay sa kanya ng hawak niyang kwintas. Sa katunayan nga raw niyan ay isa lang daw talaga siyang ordinaryong tao noon. Nagulat ang ating bida noong malaman nito na may ginagamit rin daw palang system ang kanyang ina, ito raw pala ang rason kung bakit hindi matatawaran ang talino nito pagdating sa mga pag-aaral at pagsasaliksik. Nagtaka si Zofan kung bakit War God system ang natanggap niya mula sa kwintas, gayong ang system ng kanyang ina ay may kinalaman naman sa siyensya. Sinabi ni Sheng Jing sa kanyang anak na kapag lumaki nga raw ito ay mamanahin nito ang kanyang system. Kapag nangyari nga raw yun ay magiging isa na rin itong genius scientist at tiyak na malalampasan pa siya nito. Ang magiging resulta nga raw ng kanilang mga pagsasaliksik ay gagamitin nila para maubos na nila ang mga halimaw, at nang maibalik na nila ang kapayapaan sa kanilang mundo. Narinig ng ating bida mula sa kanyang ina na ang balak nga raw nitong ipamana sa kanya ay ang scientific research system. Nagtataka siya kung bakit nga raw naging War God system ang kanyang natanggap, bakit nga raw biglang nagkaroon ng pagbabago. Nagulat na naman si Zofan noong muli na naman siyang mapadpad sa ibang lugar. Nagtataka siya kung bakit nararamdaman niya na napakasakit ng buo niyang katawan, pakiramdam nga raw niya ay unti-unti na siyang nawawalan ng buhay. Naalala ng ating bida na parang ito na nga raw ang nangyari matapos gamitin ni Sheng An ang kanyang kapangyarihan. Nagpapagaling nga raw siya ngayon sa bahay nila na nasa Jinhai City. Nagtataka ang ating bida kung bakit daw siya napunta doon, iniisip pa rin niya kung isa lang ba raw talaga itong ilusyon. Umiiyak si Sheng Jing habang pinagmamasdan ang walang malay niyang anak. Sinabi ng scientific research system na na-detect nga raw nito na malapit nang mawala ang buhay ng anak ng kanyang master. Nagtanong din ito kay Sheng Jing kung gusto ba raw nitong lagyan ng life energy ang anak nitong si Zofan, agad namang sumagot ng oo si Sheng Jing sa kanyang system. Naisip ng ating bida na nakakahanga nga raw ang kapangyarihan ng kanyang ina. Matapos lagyan ni Sheng Jing ng life energy ang kanyang anak ay humingi naman siya dito ng pasensya. Siya nga raw ang dahilan kung bakit nalagay sa ganoong sitwasyon si Zofan, hindi nga raw niya inasahan na maging ito ay idadamay rin ng kanyang kapatid. Naisip ng ating bida na mukhang may nalalaman na rin daw noon pa man ang kanyang ina tungkol sa mga pinaggagawa ni Sheng An. Umiyak si Sheng Jing dahil hindi na nito malaman kung ano na ang kanyang gagawin, gusto nga raw niyang protektahan ang kanyang anak at asawa, pero magagawa niya lang daw ito kung kakalabanin niya ang mga binabalak ng kanyang kapatid at ng iba pa niyang mga kapamilya.
Sinabi ni Sheng Jing na mukhang hindi nga raw magandang desisyon na ipamana niya kay Zofan ang kanyang scientific research system, napakagulo nga raw ng mundo kaysa sa kanyang inaasahan. Sinabi ni Sheng Jing sa kanyang system na kung sakali man daw na may mangyari sa kanya, maaari ba raw nitong bigyan ng kapangyarihan si Zofan para maprotektahan nito ang kanyang sarili. Nagpasalamat si Sheng Jing noong sabihin ng kanyang system na magagawa niya raw ito. Simula noon ay tinandaan na ng scientific research system ang kahilingan ng kauna-unahan niyang master. Nagulat ang ating bida noong makita nito na nakabagsak sa sahig ang kanyang ina. Nagmadali siyang lumapit para matulungan niya ito, pero wala siyang magawa dahil hindi niya mahawakan ang kanyang ina. Humingi ng tawad ang nanghihinang si Sheng Jing sa kanyang system, pasensya na nga raw kung nabigo niya ito. Masyado nga raw siyang nag-focus sa pagsasaliksik para mapabuti ang kanilang mundo, kaya hindi na niya pinansin ang pagiging makasarili at pagiging maambisyon ng mga tao. Sa ganito nga raw kagulong mundo, maging ang kanyang nga raw mga kapamilya ay siya na ring gumagawa ng masama. Muli na namang humingi ng tawad si Sheng Jing dahil hindi nga raw siya karapat-dapat para maging master ng kanyang system. Sinabi ni Sheng Jing na nakagawa nga raw siya ng backup energy na maaaring magamit na pang-upgrade sa system. Para nga raw itong isang kapirasong proteksyon na iiwanan niya para kay Zofan. Pinakiusapan ni Sheng Jing ang kanyang system na simula raw ngayon ay ito na ang bahalang mag-alaga sa kanyang anak. Matapos magpasalamat ni Sheng Jing ay doon na ito tumigil sa paghinga at nawalan ng buhay. Napaiyak ang ating bida dahil sa nasaksihan niya mismo kung paano namatay ang kanyang ina. Sunod naman na nakita ni Zofan kung paano nagbago ang scientific research system. Magbabago nga raw ito base sa kalagayan ng mundo kung saan matatagpuan ang susunod nitong master. Noong magamit na ito ng ating bida ay doon na ito nag-transform at naging war god system. Naisip ni Zofan na sa ganoong paraan daw pala nabuo ang kanyang war god system. Pinili nga raw ng kanyang ina na mabago ang scientific research system sa pagiging war god system para maprotektahan siya nito. Ito nga raw pala ang regalo na iniwan sa kanya ng kanyang ina. Pinasalamatan ni Zofan ang kanyang war god system sa lahat ng tulong na ginawa nito sa kanya. Nagtanong ang war god system kung gusto na ba raw gamitin ng ating bida ang backup energy para maisagawa na nila ang system upgrade. Sumagot agad ng oo ang ating bida sa kanyang war god system. Sinabi ng war god system na agad na nga raw nitong sisimulan ang pag-upgrade. Naramdaman ni Zofan na napakaraming enerhiya ang naghahanda na para pumasok sa kanyang katawan. Hanggang sa nakatanggap na nga siya ng notification na sinisimula na raw ang pag-upgrade ng kanyang system. Naramdaman ng ating bida ang napakalaking halaga ng enerhiya na pilit na pumapasok sa kanyang katawan. Kinailangan niyang tibayan para matanggap ng kanyang katawan ang lahat ng kapangyarihan na isinasalin sa kanya ng kanyang war god system. Umabot na rin sa labas ng massive monster cave ang mga kulay pulang kidlat na dulot ng blood-devouring ritual. Nagtataka si Commander-in-Chief Zuhui kung ano nga raw kaya ang mga Scarlet Lightning na ito, basta na nga lang daw ito umaatake ng walang puntirya, marahil nga raw ay ito na ang secret weapon ng Monster Army. Nangamba si Zuhui dahil kapag nagpatuloy pa nga raw ito ay hindi lang ang kanilang hukbo ang malilipon. Ang buong mundo nga raw ay mawawasak at wala na ni kahit anong nilalang ang mabubuhay pa doon. Napapaisip si Commander-in-Chief Zuhui kung ano na raw ang kanilang gagawin. Ano na nga raw kaya ang mangyayari sa buong sangkatauhan? Nabahala si Mr. Sikong noong matingnan nito na hindi na humihinga si Zofan. Sa gulat ni Fu Guanfeng ay napasabi ito ng wag nga raw sanang mamamatay ang ating bida. Sinabi ng Crystal Dominator na mukhang hindi na nga raw talaga humihinga si Zofan. Napakahina nga lang daw pala ng taong ito, masyado nga raw siya nitong nadismaya. Sinabi ng Crystal Dominator na dahil nga raw patay na ang ating bida, oras na nga raw para burahin na rin niya sa mundo ang mga extra na kasamahan nito. Nagpakawala ng pag-atake ang Crystal Dominator at sinabi na magsama-sama na nga lang daw ang mga ito sa impyerno. Agad na kumilos ang Four-Armed Ape King at ang Dragon Monster Leader para protektahan ang mga kasamahan ni Zofan. Sinabi ng Ape King na nakakakilabot nga raw ang pag-ataking ito, pero siguro naman daw ay magagawa nila itong mapigil ang dalawa ng Dragon Monster Leader. Sinabihan ng Crystal Dominator ang Four-Armed Ape King nang mukhang hindi pa nga raw nito na naiintindihan ang kinalalagyan ng mga itong sitwasyon.
Kung gugustuhin niyang araw agad ang mga itong patayin ay magagawa niyang araw ito na para lang siyang umaapak ng isang langgam. Hindi na nga raw ang mga ito karapat-dapat para maging kanyang kalaban. Sinabi ng Crystal Dominator na ipapakita na niya nga raw sa mga ito kung gaano nakalaki ang pinag-iba ng kanilang mga kapangyarihan. Sa isang daliri pa nga lang daw niya ay magagawa na niya ang mga itong matalo. Nangamba ang Dragon Monster Leader noong muli na naman silang inatake ng Crystal Dominator. Hindi na ito napigilan ng dalawa kaya tinamaan sila parehas sa kani-kanilang mga katawan. Nag-alala si Mr. Sikong noong makita nito ang kalagayan ng Four-Armed Ape King at ng Dragon Monster Leader. Sinabi ng Crystal Dominator na siguro naman daw ay naiintindihan na ng mga ito kung gaano na siya kalakas kumpara sa mga ito. Shout out sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating channel na Otakong Pinoy Recap. Maraming salamat po. Umatake na ulit ang Crystal Dominator at sinabihan ng Ape King na tanggapin na nga lang daw ng mga ito ang kanilang kamatayan. Nagtaka ang Four-Armed Ape King nung bigla na lang nahati ang pag-atake na dapat ay tatama sa kanila. Ginamit na pala ni Little Gray ang malaking anyo nito para protektahan at iligtas sila. Sinabi ng Crystal Dominator na nasurpresa nga raw siya at nakakalaban pa rin ngayon ang bagong Monster Emperor, dapat nga raw ay iniintindi muna nito ang namatay nitong amo. Napahinto sa pagsasalita ang Crystal Dominator noong may bigla itong napansin. Nagtaka rin sina Mr. Sikong nang bigla na lang nagkaroon ng kakaibang liwanag ang katawan ni Zofan. Napapaisip ang Crystal Dominator kung ano nga raw ang nangyayari sa ating bida, parang may mali nga raw doon. Nag-activate agad ng skill ang Crystal Dominator noong maisip niya ang posibilidad na baka nga raw buhay pa rin si Zofan. Kung ganoon nga raw ay sisiguraduhin na niya ngayon na mapapatay na niya ito. Nangamba si Mr. C kung muli na namang umatake ang Crystal Dominator. Pero hindi tumama ang pag-atake nito nang dahil sa kakaibang kapangyarihan na nagpoprotekta sa ating bida. Labis ni ikinagulat ng Crystal Dominator ang pagpalya ng ginawa niyang pag-atake. Sa mga sandaling iyon ay doon na nagising si Zofan, sa pagmulat ng mata nito ay agad nitong tinawag si Little Gray. Dali-daling lumapit si Little Gray noong makita nito na nagising na ang kanyang master. Sinabihan ng ating bida si Little Gray na ayos na nga raw siya kaya hindi na nga raw nito kailangang mag-alala. Natuwa ang Mercenary Association President dahil nagawa pa nga rin daw gumaling ni Zofan kahit na napakatindi ng mga tinamo nitong pinsala. Nagtaka naman si Mr. Sikong kung bakit hindi na raw niya maramdaman ang aura ni Zofan, tinanong niya ang ating bida kung naglaho na ba raw ang kapangyarihan nito. Nagtanong din ang Four-Armed Ape King sa Dragon Monster Leader kung nararamdaman rin daw ba nito na parang naging kagaya na lang ng isang ordinaryong tao ang aura ni Zofan. Sumagot ang Dragon Monster Leader na hindi na nga raw niya maramdaman ang aura ng ating bida, pero bakit nga raw pakiramdam niya ay para itong naging mas mapanganib. Parang ganito rin daw ang nararamdaman niya noon sa dating Monster Emperor at sa dating pinakamalakas na tao sa buong mundo. Natuwa ang Crystal Dominator dahil mukhang nakapag-breakthrough nga raw si Zofan sa level ng dating Monster Emperor noong mga sandaling muntikan na itong mamatay. Humalakhak ang Crystal Dominator at sinabi na nagustuhan nga raw niya ang nangyaring ito, ngayon nga raw ay mas maganda na ang kanilang magiging laban. Sinabi ng Crystal Dominator na natutuwa nga raw siya at nagawang makapag-breakthrough ng ating bida. Kapag natalo na nga raw niya si Zofan at ang bagong Monster Emperor, ay siya na raw talaga ang magiging pinakamalakas na Monster Emperor ng buong monster race. Inasar ng ating bida ang Crystal Dominator at tinanong kung may mga halimaw pa ba raw ito na mapamumunuan, gayong sinakripisyo na nito ang mga sarili nitong kalahi sa paggamit nito sa blood devouring ritual. Agad na nag-activate ng skill ang Crystal Dominator dahil nagalit ito sa pangre-real talk ni Zofan. Hanggang sa pinakawalan na nga niya ang ini-activate niyang skill patungo sa ating bida. Kinabahan ng Four-Armed Ape King sa lakas ng pag-atake na pinakawalan ng Crystal Dominator, agad niyang sinabihan si Zofan nang umiwas daw ito. Pero huli na ang lahat dahil tumama na sa kinatatayuan ng ating bida ang pag-atake na ibinato ng Crystal Dominator. Sinabi ng Four-Armed Ape King na kung sa kanyang araw tumama ang pag-ataking ito ay malamang naging katapusan ng araw niya. Nag-alala si Mr. Sikong dahil napakalakas nga raw na pag-atake ang direkta na tumama sa ating bida.
Sinabi naman ng Mercenary Association President na kahit nga raw nakapag-breakthrough na si Zophon ay nag-aalala pa rin siya sa magiging kalagayan nito. Nanalangin si Matriarch Laura na sana nga raw ay walang masamang nangyari sa ating bida. Sinabi ng Crystal Dominator na kahit pangaraw sa dating Monster Emperor niya ipinang-atake ang pinakawalan niyang skill ay tiyak na lubha itong masusugatan o kaya naman ay agad na mamamatay. Hindi na naituloy ng Crystal Dominator ang pagsasalita nito noong may makita itong anino mula sa direksyon kung saan tumama ang kanyang pag-atake. Noong mag-umpisa nang mawala ang makapal na usok ay doon na niya nakita ang ating bida. Nagulat ang Four-Armed Ape King at ang Dragon Monster Leader dahil hindi man lang tumalab kay Zophon ang pag-atake na tumama dito. Tinanong ng ating bida ang Crystal Dominator kung hanggang yun na lang ba raw ang makakaya nito. Sinabi ng Crystal Dominator na wag na nga raw siyang lukohin pa ni Zophon, papatayin na nga raw niya ito gamit ang suntok na kanyang papakawalan. Naghanda ang ating bida at agad na nag-ipon ng malakas na kapangyarihan sa isa niyang kamao. Hanggang sa sinalubong na nga niya ang papasugod sa kanyang halimaw. Tumilapon ng Crystal Dominator noong tamaan na ito ng pag-atake ni Zophon. Namangha si Mr. Sikong dahil nagagawa na nga raw ngayon ng ating bida na makipagsabayan sa Crystal Dominator. Namangha rin ang Dragon Monster Leader sa kapangyarihan ni Zophon, napapaisip din siya kung isa na ba raw talaga itong peak advanced war god. Sa palagay niya nga raw ay halos kasing lakas na rin ito ang dating pinakamalakas na tao sa mundo. Sinabi ng Four-Armed Ape King na mali raw ng pagkukumpara ang Dragon Monster Leader. Higit na mas malakas na nga raw ngayon ang Crystal Dominator kumpara sa dati nilang kamahalan at sa dating pinakamalakas na tao sa mundo. Pero kahit napakalakas na nga raw nito ay mas lalo nga raw nakakapagtaka kung bakit pakiramdam niya ay parang hindi pa ginagamit ni Zophon ang buo nitong lakas sa pinakawalan nitong suntok. Ano nga raw kaya ang nangyari noong mga sandaling nag-agaw buhay ito? Sinabi ng Four-Armed Ape King na sa palagay niya nga raw ay hindi pa ginagamit ng ating bida ang buo nitong kapangyarihan. Sumang-ayon din ang Dragon Monster Leader dahil yun rin daw ang kanyang nararamdaman. Nagalit ang Crystal Dominator dahil hindi nito matanggap na mapapatalsik siya ni Zophon. Sisiguraduhin nga raw niya na matatalo na niya ito ng tuluyan. Naisip ng ating bida na ang suntok nga raw na pinakawalan niya ay hindi man lang nakapag-iwan ng pinsala sa Crystal Dominator. Mukhang naging mas matibay pa nga raw ang depensa nito matapos nitong matanggap ang kapangyarihan na nagmula sa Blood Devouring Ritual. Pakiramdam niya nga raw ay mas mahihirapan na siyang talunin ito. Sinabi ng ating bida na ipapakita na nga raw niya kung gaano na siya kalakas habang gamit ang kanyang Ice God Sword. Nagbuga ng makapangyarihang skill ang Crystal Dominator mula sa bunganga nito. Walang takot naman itong kinaharap ng ating bida, noong malapit na ito kay Zophon ay doon na nito inihanda ang kanyang espada. Agad na nawasak ng ating bida ang skill na pinakawalan ng halimaw. Sinabi ng Crystal Dominator na wag na nga raw umasa si Zophon na mababasag rin ito ang kanyang depensa. Nagkaroon ng malakas na pagsabog noong tumama na ang sword blade ng ating bida. Umatake muli ang Crystal Dominator kaya nagpakawala rin si Zophon ng sunod-sunod na pag-atake. Sinabi ng Four-Armed Ape King na mas malakas pa nga raw ngayon ang impact ng paglalaban ni Zophon at ng Crystal Dominator kaysa sa noong mga nauna nilang laban. Sinabihan niya ang lahat ng kanyang mga kakampi na kailangan na raw nilang lumayo. Kahit pangaraw ang isang advanced war god ay tiyak na mamamatay kapag nadamay ito sa ganoong klase ng labanan. Sinabi ni Matriarch Laura na ito na nga raw ang pinakamatinding laban na kanyang nasaksihan. Patuloy pa rin na inaatake ni Zophon at ng Crystal Dominator ang isa't isa. Nagtataka na ang Crystal Dominator kung bakit kalmado pa rin daw ang ating bida habang nakikipaglaban nito sa kanya. Nagagawa pa rin daw nitong mapanatili ang taglay nitong lakas kahit na kanina pa silang naglalaban. Pakiramdam niya nga rin daw ay parang hindi pa nito ginagamit ang buo nitong kapangyarihan. Pero hindi nga raw siya naniniwala na makakaya siyang talunin ng taong ito, tingnan na nga lang daw nila kung magawa pa nitong mabuhay matapos nitong tamaan ng kanyang pag-atake. Naisip ni Zophon na parang ito na nga raw ang pinakamalakas na pag-atake ng Crystal Dominator, ngayon nga raw ay naiintindihan na rin niya kung gaano katibay ang depensa ng halimaw na ito. Habang papalapit sa kanya ang pag-atake na pinakawalan ng Crystal Dominator ay inihanda na rin niya ang kanyang Ice God Sword. Sa pagkakataong ito ay mas dinagdagan pa niya ang kapangyarihan ng pakakawalan niyang pag-atake.
Nahati na naman ang skill na pinakawalan ng Crystal Dominator nang dahil sa lakas ng pag-atake ni Zofan. Hindi makapaniwala ang Crystal Dominator na ganoon lang kadaling mawawasak ang isa sa pinakamalakas niyang pag-atake. Habang nagugulat pa ang halimaw ay bigla na lang sumulpot ang ating bida. Sinuntok agad ni Zofan ang Crystal Dominator habang hindi pa ito nakahandang dumipensa. Bumagsak ng napakabilis ang Crystal Dominator nang dahil sa lakas ng suntok ng ating bida. Sinabi ng Crystal Dominator na hindi nga raw ito katanggap-tanggap. Bakit nga raw siya napapatumba ni Zofan gayong siya na ang pinakamalakas sa buong lahi ng mga halimaw?